So ngayon, titignan natin kung tama ba yung ginawa nilang upgrade. Kung makikita natin from our room si Burj Khalifa. So titignan natin yan. Underneath the stars on the shoulder road. Okay, so magki-quick room tour tayo dito sa ating upgraded room dito sa Jebora Hotel, no? Gusto nyo rin mag-book ng ganitong klaseng accommodation, lalo na kung magta-travel kayo, no? From Philippines, tapos kung plano nyo na pumunta ng Dubai, pwede kayong mag-book through Klook. Pwede nyo rin gamitin yung aking code, RJDXB Klook. And na-book namin itong room for 173 dirhams. 173 dirhams, tapos nagbayad ako ng tax kanina na 15 dirhams. So yun lang naman yung binayaran natin after natin mag-book through online. Kanina, nung ginagawa natin yung pag-check-in, in-upgrade tayo nung kanilang staff dun sa Burj Khalifa view. Okay? Pero nung time na nag-book tayo through online, ang binuko lang po ay deluxe room na worth 173 dirhams. So yun, upon check-in, doon na nila in-upgrade yung ating room. I'm not sure kung paano or bakit, anong dahilan kung bakit tayo in-upgrade, pero we're still thankful for that, no? Kasi wedding anniversary namin ngayon ni Mrs. And para sa amin, parang gift na din siya ng Jebora since yearly, pumupunta kami dito sa kanilang hotel para dito namin i-celebrate yung aming wedding anniversary, no? So, yun, magki-quick room tour tayo ngayon para medyo makita nyo kung gaano kaganda itong room na in-upgrade nila para sa amin. So, yan yung ating entrance, no? Meron silang emergency evacuation plan for the safety of ng guest nila, no? Just in case of fire, mas aware yung mga guests kung saan sila pupunta. Kasi mainit dito sa Dubai. So naglagay sila nito sa kada rooms, okay? So ito yung kanilang big mirror dito. And hello. Meron sila dito lagayan ng mga tsinelas, no? Nandito yung mga tsinelas namin. Pasok nyo, meron tayong frame. Tapos dito natin nilalagay yung ating card key para dun sa electricity and sa other function ay do not disturb. Hindi ako marunong mag-Arabic pero parang ganun siya. Ayan, do not disturb. Diba? So, lagay muna natin siya dito. Ayan. Meron malaking cabinet. Ayan, malaking cabinet. Kung gusto niyo mag-plancha, and kasama na syempre yung plancha. Saka yung kabayo and may mga ibang hangers. Tapos kung kailangan nyo mag-store ng valuable items nyo, especially mga golds, money, no, meron siyang safety deposit box. Usually, sa lahat ng rooms dito, lalo na sa Jebora, no, meron sila niyan. Tapos, ayan, syempre yung libreng tsinelas, hindi mawawala yan, lalo na dito sa Dubai, no. Check natin yung CR. So, yung CR, ayan. Tadan! So, ito yung CR. Okay, shower. Tapos, rack para dun sa kanilang mga towels. Tapos ito, alam nyo ba, dito ko lang din to natutunan sa Dubai. No? Ito yung ginagawa nating sampayan. So, kailangan mo lang siya i-unlock. Kailangan mo i-press to. Tapos, yun. Pagka in-unlock mo na siya, pwede mo na itong i-retract. Tapos, ikakabit mo siya dito. Para, ano siya, instant sampayan. No? Yung ibang hotels kasi walang mga ganyan. Pero hindi lang ako sure kung ngayon naglalagay na din sila niyan. Pero yun nga, extra sampayan lang din siya. Tapos, meron din naman dito sa rack na to. No? Para just in case may mga towels tayo, basang damit, lalo na kapag ka nag-swim. So, dyan natin pwede ilagay yun. Siyempre, meron din silang mga bath gel, tapos conditioner, shampoo, ayan, dyan. Ito yung ating bathtub. So, ito yung ating bathtub, no? Ayan. And then, ito ang ating mirror. Lababo. Body lotion. Okay. Tapos, ito, hand wash. Ito yung mga, ano, no? Mga, alam niyo naman, madalas kinukuha natin sa mga hotels. Inuwi natin as souvenir, no? So, sanitary bag. Merong shower cap.
tapos vanity kit, tapos sabon, yan. Ito syempre hindi pwede iuwi. Gagamitin natin to kapag ka magtutoothbrush, ganun. Ito pwedeng iuwi. Dental kit, tapos tissue, and just in case kailangan nyo tumawag sa reception. Yan. Para lang magkaroon kayo ng idea, no, kung gaano siya kalaki. Sa amin, since sanay naman kami ng, actually maliit yung mga banyo na napupuntahan natin, no. Itong ganitong klaseng toilet, no, malaki na siya para sa amin. Kasi nga sanay tayo sa mga maliliit na space, kahit sa Pilipinas, no, yung mga banyo natin doon, maliliit talaga. And dito, kung mapapansin nyo, meron na siyang kasamang bathtub. Ayan, sa masasabi ko, no, yung comfortability ng tao na pupunta dito, mag-stay dito for at least a day, magiging komportable talaga yung pag-stay mo dito kasi hindi mo mafe-feel na nabook mo yung isang hotel na mas mababa yung presyo niya. Kung minsan yung accommodation o yung room na ibibigay sa atin, for sure, maliit din or alam mo yun, maraming problem. So, ito yung kanilang toilet. Ay, pupunta naman tayo dun sa ating next na room tour, okay? So, sara lang natin to. Okay. Ayan. So, dito naman tayo sa susunod. Ayan, so ito yung room natin. Ayan yung bed. Ito yung bed, yung pillows. Tapos may telephone doon, no? Big mirror, hindi mawawala yan. Hello. So, ayan. Tapos dito ay yung kanilang kitchen. Countertop para sa ating kitchen. Meron din silang pa free coffee. Ayan. Free coffee. Merong kettle, di ba? So ito lang yung allowed na pwedeng gamitin dito. Okay? Ayan, yung mga libre. 3-in-1 bang tawag doon? Nescafe, sugar, brown sugar, white sugar. May Nescafe, may green tea. So sabi dito, kettle is for boiling water only. Charges will be applied for any misuse. Kasi iniiwasan nila, syempre, dahil nga bawal magluto, no? Bawal din syempre ito gamitin para i-reheat yung mga pagkain. Kasi pag nasira yan, for sure babayaran nyo. Okay? So, tulad nito, itong switch na to, do not switch off kasi para sa water heater yan. So, ano naman siya? Guided naman ng mga, mga details kapag kakailanganin, hindi na natin kailangan na tumawag or humingi na assistance. So, katulad nito, please turn off the light when not in use. So, kapag aalis ka ng room, close mo syempre yan. And then, ito yung ating kitchen. Okay? So, may palibreng tubig. Libreng tubig si Jebora. So, mamaya ilagay natin to sa ating refrigerator. And hanapin natin syempre yung refrigerator. So, ito yung kanilang fire blanket. Okay? See? Meron silang fire blanket. Ayan. Okay. So maganda din no na nalalaman natin yung mga ganitong klaseng items na meron pala yung hotel na pinagstayan natin kasi 'di ba yung accident, yung fire, yung mga alam yun, hindi natin iniiwasan na hindi natin inaakalang mga bagay na possible na mangyari, no? Lalo na kapag nag-staycation tayo. So maganda din na natututo tayo. So, ito yung cooking is prohibited inside the room, okay? So, bawal na bawal po yan. So, although meron siyang ganito, bawal po magluto dito. Okay? May exhaust. Ito yung ating refrigerator. Okay? Yung size nito, parang ano din siya. Actually, hindi siya maliit eh. Malaki siya. Okay? So, ilagay na natin itong tubig para lumamig na siya. Di ba? Ilagay na natin siya dyan. Ayan. Para mag-start na siya lumamig. So, ayan. Cabinets. Check natin baka may something. Okay. Ang galing, no? So, dito pwede ka di ba yung, kung mayroon ka mga gulay, prutas, mga ganyan. So, pwede mo siya dito ilagay. Tapos, yung other part naman ng ref, mga frozen meats, yung mga sodas, ganyan. Dito mo naman siya ilalagay. So, in short, itong buong cabinet na to ay para lang siya sa ref. Wow. Ganda. Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganyan sa bahay, no? So, cabinet. Check natin. Itong mga to. So, walang laman. Okay, walang laman. Okay, walang laman. Okay, walang laman.
Tapos ito ay gamit namin. So, ayan, fire extinguisher. Yan. Katulad yan, no? At least nalalaman natin na nandun pala yung fire extinguisher. Tapos nandito pala yung fire blanket. So, in case of emergency, makukuha natin kagad sila. And ito naman, wala lang. So, ayan, ito yung kabuuan ng room, no? So, may bed, tapos nandito tayo sa kitchen. And then, nandito naman yung parang desk area. Yung parang ano niya, ano bang matatawag natin dito? Parang pinaka living area, no? So, nandun yung TV, tapos nandito may dalawang couch, dalawang upuan, no? Yan. Tapos may table doon, tapos pwede kang magtrabaho pa din dito kasi usually karamihan naman ng mga pumupunta ng hotel, lalo na dito sa Dubai, no? Hindi natatapos yung trabaho nila sa opisina lang. So kahit na nasa staycation sila or nasa hotel, minsan, alam niyo yun, yung mga trabaho natin, nadadala pa rin natin sa mga ganitong klaseng facility. So maganda, good thing na meron din sila ng ganito para dun sa mga working moms and dads na, alam mo yun, kahit na sa oras na ng bakasyon nakakapagtrabaho pa din. At least meron silang di ba? At least meron silang separate na parang area para dito magtatrabaho. Alam mo talaga dito working station to ng magulang, okay? So ayun, katulad nga ng sabi natin, no, na in-upgrade nila tayo with Burj Khalifa views. Syempre ipapakita natin yan ngayon kasi nga yung pinagmamayabang natin na nakuha natin itong room ng 173 dirhams lang, tapos na-upgrade tayo. First time namin talaga na maka-experience ng ganito. Sa 4 years namin na pumupunta sa Jebora, no, na nagse-celebrate kami ng wedding anniversary namin. First time namin na ma-upgrade ng Jebora na may Burj Khalifa view. Usually kasi ang nangyayari, nasa nasa side lang siya. So ngayon titignan natin kung tama ba yung ginawa nilang upgrade, kung makikita natin from our room si Burj Khalifa. So titingnan natin yan. Ito yung ating room, diba? Ikot lang tayo saglit para mas ma-imagine nyo, no? Yan. Medyo nakakangalay lang talaga. Yan yung ating bed, kitchen, tapos yung ating sala. Yan. So, ngayon naman ay yung ating pinakahihintay na view dahil in-upgrade nila tayo na may Burj Khalifa view. So, tingnan natin. Wow! Ito na. Guys, ito mga kabayan. So, ito yung room natin. Ayan, walang walang labis, walang kulang. Tingnan natin. Ito yung view. Hi, Burj Khalifa. Ayan. Guys, ito yung kaninang dinaanan natin, no? So, ito yung Sheikh Zayed Road. So, galing dyan, dito tayo dumaan, umikot tayo pa ganun, tapos bumalik ulit tayo dito hanggang makarating tayo dito sa maliit na street para makarating ng hotel. Okay? So, ito yung sinasabi nilang view, which is, grabe, sulit na sulit. First time natin maka-experience ng ganitong upgrade. Salamat sa Jebora. Sobrang salamat po. Alam nyo ba kung gaano kamahal para lang magkaroon ng ganitong klaseng view? Lalo na dito sa Dubai. Siguro, approximately, mga 800 to 1,000 dirhams. Depende pa yun sa season. Kaya nga sabi ko, di ba, kapag peak season, minsan nagbabago yung presyo nila and mas tumataas yung presyo nila. So, ngayon, grabe. Ayan na si Burj. Matutulog ka, tapos pagising mo, ayan. Yan to yung pinakamagandang stay namin dito sa Jebora. Ayan. O, di ba? Kita ba? Ayan siya. O, ha? Grabe. Salamat, Lord. Tapos, kita mo din dito yung Jumeirah, yung beach. Ang ganda. Kita mo yung Sheikh Zayed. Kita mo yung Burj Khalifa. Sobrang swerte. Sobrang sulit nitong stay namin dito. Yung downtown. Papakita ko sa inyo ito yung part ng Jumeirah Beach. Okay? So, dito pa rin tayo sa room, ha?
Ayan pa rin tayo sa room natin. Ito yung Jumeirah Beach. Okay. Diyan yung work area namin sa lugar na yan, no? So, madalas namin nakikita yung view na yan, and yung beach. Walking distance lang siya sa aming facility. So, ayun lang mga kabayan, no? Sana nagustuhan nyo yung ating room tour dito sa Jibora Hotel, no? Sa ngayon, sobrang natutuwa talaga ako dahil grabe, in-upgrade nila yung ating deluxe room dito sa room na may Burj Khalifa view. Katulad nga ng sabi ko, kung if you want to book this kind of room, lalo na dito sa Dubai, no, sa Jibora Hotel, you can use my promo code under Klook. Type nyo lang yung RJDXB Klook. Yan. And magkakaroon kayo dyan ng discount. Tapos, pagdating nyo dito, malay nyo, di ba? Bigyan din kayo ng ganitong klaseng upgrade. So, sa amin, hindi namin ina-expect na bibigyan nila kami ng upgrade. Kaya sobrang natutuwa ako dahil first time talaga natin na nabigyan ng ganitong klaseng opportunity, chance na may upgrade yung ating nakuhang room. Isipin nyo na lang 173 dirhams. Tapos nagbayad tayo ng 15 dirhams kanina for the tax. Pero yung 173 dirhams na yun, i-convert mo siya into peso. Halos ano lang siya, halos nasa 2,000 or less than 2,000 pesos. Kaya, di ba? Masasabi natin na sulit talaga yung pagpunta natin dito. And syempre, hindi lang yan dito nagtatapos sa room, no? Dahil meron pa silang mga ibang amenities. Nandiyan yung pool, meron din silang gym, tinatawag na highest view restaurant. So, yung highest view restaurant nasa pinakatuktok ng hotel ng Jibora Hotel. Hanggang dito na lang muna yung video natin, and for sure, meron pa tayong mga gagawin na ibang video para at least makita nyo yung iba pang amenities ng Jibora Hotel dito sa Dubai. So kung nagustuhan nyo yung ating video for today, please give it a thumbs up, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel, RJDXB. And panoorin nyo yung ibang video natin dahil for sure makakatulong yan, lalo na sa mga kabayan natin na nagpaplano na pumunta ng Dubai, or kung plano nyo mag-tour dito, dalhin nyo yung family nyo dito. Ito yung may re-recommend ko na hotel dito sa Dubai. Dahil katulad ng sabi ko, for almost 3 years na nandito tayo sa Dubai, no? Ito yung safe haven para sa amin, no? Dahil comfortable kami na magstay dito sa Jibora Hotel. So, yun lang mga kabayan. Please like, share, and mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Once again, this is RJ. Peace. Our love's on fire.